3 taon kitang pinalaki sa gitna ng basura at alikabok. Minahal kita higit pa sa sarili kong buhay. Binuo kita mula sa mga piraso ng iyong pagkasira. Pero ngayon, sa isang iglap, isa na lamang akong hamak na kriminal sa mata ng mundo. Ang yaman na hindi ko kayang ibigay, ang syaring pader na naghihiwalay sa atin ngayon. Hahayaan ba nilang mamatay ang puso ng isang ina dahil lang wala siyang dugong bughaw? Kung ang kapalit ng iyong kinabukasan ay ang aking pagdurusa, tanggap ko na. Pero hinding-hindi ko mapapatawad ang sino mang wawasak sa puso mo sa pangalawang pagkakataon. Ilabas mo ang bata, ngayon din. Ang boses na yon ay mas malamig pa sa hanging humahampas sa labas ng kanilang barong-barong. Hindi ito pakiusap, kundi isang utos na tila galing sa isang hukom na nagpataw na ng parusa bago pa man magsimula ang paglilitis. Ilang sandali bago ang pagpasok ng mga dayuhan, payapa pa ang munting mundo ni Zafrina. Nakaupo siya sa sahig na kawayan habang hinihipan ang mainit na sabaw ng lugaw sa mangkok. Ang tunog ng ulan na walang humpay na pumapatak sa butas-butas nilang yero ay nagsisilbing pamilyar na musika sa kanilang gabi. Yakap-yakap niya si Buboy, ang 3 taong gulang na batang lalaki na nanginginig dahil sa lagnat. Ang init ng katawan ng bata ay tumatagos sa manipis na damit ni Zafrina, isang init na pilit niyang pinapawi gamit ang basang bimpo at ang paulit-ulit na paghaplos sa likod nito. Amoy luya at manok ang buong silid, ang tanging amoy ng tahanan na kilala ng bata. Subalit ang katahimikang iyon ay biglang winasak ng marahas na pagbukas ng pinto. Liwanag ng flashlight ang unang sumilaw sa mga mata ni Zafrina. Kasunod ang pagpasok ng 3 pulis na may bitbit na armas at sa gitna nila ay isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana na tila hindi alintana ang putik sa kanyang makintab na sapatos, si Joaquin Santillan. Ang mukha nito ay walang emosyon, matigas ang panga, at ang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin sa paligid ng kanilang tinitirhan. Napatayo si Zafrina, mahigpit na niyakap si Buboy sa kanyang dibdib na tila ba nais niyang ibalik ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan upang protektahan. Ang mangkok ng lugaw ay natabig at tumapon sa sahig. Kumalat ang mainit na sabaw sa paanan ng mga pulis, ngunit walang sinuman ang pumansin. "Sir, sino po kayo? Anong mo kailangan nyo?" Ang nanginginig na tanong ni Zafrina, bagamat ang kanyang instinto ay sumisigaw na ng panganib. Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip, sinanyasan niya ang mga pulis. "Kunin niyo ang pamangkin ko. Hulihin ang babaeng yan." Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Zafrina. Pamangkin? Bago pa siya makapalag, naramdaman na niya ang magaspang na kamay ng isang pulis na humablot sa kanyang braso. Ang isa naman ay pilit na hinihila si Buboy mula sa kanyang pagkakayakap. Nagising ang bata sa gulat at sakit. Ang kanyang yak ay pumailan lang sa masikip na silid. Isang tunog na dumurog sa puso ni Zafrina ng pino. Umiiyak si Buboy, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa takot na mawalay sa nag-iisang taong kinikilala niyang ina. Ang maliliit na daliri nito ay kumapit ng mahigpit sa damit ni Zafrina. Ayaw bumitaw, ayaw sumama sa mga estranghero. "Hindi! Wag po! Anak ko yan! Buboy! Wag kang bibitaw, anak!" Sigaw ni Zafrina habang nagpupumiglas siya sa pagkakahawak ng pulis. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ng unipormadong lalaki. Hindi alintana kung masaktan man siya, basta't huwag lang makuha ang bata. Ngunit sadyang mahina ang kanyang katawan kumpara sa lakas ng batas at salapi. Sa isang malakas na hila, napigtas ang pagkakakapit ni Buboy. Ang bata ay napunta sa mga bisig ng isang pulis. Nagwawala. Sumisigaw ng, "Mama! Mama Zaf!" Habang inaabot ang kanyang mga kamay sa hangin, lumapit si Joaquin at tiningnan ng bata. Nakita niya ang dumi sa pisngi nito, ang luma at kupas na damit, at ang pawis dahil sa lagnat.
Kumuyom ang kanyang mga kamao. Sa kanyang paningin, ito ay isang krimen. Ang pagpapabaya ay isang krimen. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Duro ni Joaquin kay Zafrina. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Binaboy mo ang tagapagmana ng mga korpus. Nagbulok ka ng isang inosenteng bata sa basurahan. Magdasal ka na hindi siya mamatay. Dahil sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Pinusasan ng pulis ang mga kamay ni Zafrina sa kanyang likuran. Ang bakal ay malamig at masakit sa kanyang balat. Ngunit wala siyang naramdaman, kundi ang hapdi ng pagtingin sa papalayong anyo ng kanyang anak. Habang hinihila siya palabas ng bahay, naalala ni Zafrina ang gamot. Ang gamot ni Buboy. Sir, sandali lang po. Sigaw niya. Pilit na humaharap kay Joaquin kahit na hinihila na siya ng mga pulis patungo sa patrol car. Ang ulan ay bumubuhos na sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Yung gamot niya, nasa ibabaw ng mesa. Sir, nakikiusap ako. Bawal sa kanya ang malamig. Inuubo siya kapag gabi. Kailangan niyang suotan ng medyas. Sir, parang awa niyo na, pakinggan niyo ako. Ngunit hindi lumingon si Joaquin. Pumasok ito sa kanyang mamahaling sasakyan habang karga ang umiiyak na si Buboy. Ang huling nakita ni Zafrina bago isara ang pinto ng kotse ay ang mukha ng bata na nakadikit sa bintana. Ang bibig ay bumubuka sa pagtawag ng mama, ngunit walang tinig na naririnig dahil sa kapal ng salamin. Nang umandar ang sasakyan palayo, kasabay ng pagkulog ng langit, naramdaman ni Zafrina ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Wala na ang kanyang buhay. Sa loob ng selda ng presinto, amoy kalawang at ihi ang hangin. Ang sahig ay semento na kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Zafrina sa isang sulok, yakap ang kanyang sarili. Wala na ang posas, ngunit pakiramdam niya ay nakatali pa rin ang kanyang buong katawan. Tahimik na ang paligid. Wala na ang sigawan, wala na ang sirena. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng ulan sa labas at ang mabibigat na hininga ng ibang preso sa kabilang selda. Ngunit sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang yak ni Buboy. Naalala niya kung paano niya ito natagpuan. 3 taon na ang nakakaraan. Isang sanggol na iniwan sa gilid ng tambakan, nilalangaw at halos hindi na humihinga. Siya ang nagbigay dito ng unang patak ng gatas. Siya ang nagturo dito maglakad. Siya ang nagpupuyat kapag may sakit ito. Paano naging krimen ang pagmamahal? Paanong ang isang estranghero na may dalang papel at titulo ay may karapatang angkinin ang batang hindi naman nila hinanap noong mga panahong naghihingalo ito? Kinapa ni Zafrina ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang maliit na piraso ng tela, ang panyo ni Buboy, na naiwan sa kanya noong nagpupumiglas ito. Hinapit niya ito sa kanyang ilong at lumanghap ng malalim. Amoy pawis, amoy gatas at amoy ng kanyang anak. Bumuhos ang panibagong agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya umiiyak para sa kanyang sarili. Wala siyang pakialam kung makulong siya habang buhay. Ang iniisip niya ay si Buboy. Sino ang magpapatahan dito ngayong gabi? Sino ang hahaplos sa likod nito kapag inubo ito? Alam ba ng mayayamang yon na takot si Buboy sa dilim? Sa labas, muling kumidlat. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa madilim na selda. Napatingin si Zafrina sa maliit na bintana sa itaas. Buboy! Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Huwag kang matakot. Hahanapin kita. Kahit sa impyerno, susundan kita. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mansyong ginto ang mga pader, isang bata ang nagsisimula nang magwawala. Inuuntog ang kanyang ulo sa pader habang hinahanap ang init na tanging ang isang basurera lamang ang makakapagbigay. Sa loob ng 3 araw, ang marangyang tahanan ng mga korpus ay naging isang kulungan ng pighati. Ang bawat sulok na pinalamutian ng ginto at kristal ay tila naging saksi sa unti-unting paglalaho ng isang munting anghel. Walang halakhak,
Walang takbo ng maliliit na paa, at ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang paos na pagtawag ng isang bata sa pangalang hindi naman kilala ng sinuman sa bahay na yon. Mama, Mama Zaf. Ang tinig ni Isandro ay halos pabulong na lamang, ngunit para kay Joaquin, ito ay tila kulog na dumudurog sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng pamangkin na nakahiga sa gitna ng naglalakihang unan. Ang balat ng bata ay maputla. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin at ang katawan ay nanginginig sa lagnat. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng porselanang mangkok na nabasag kanina nang muling tanggihan ng bata ang pagkain. Sir Joaquin, hindi pa rin po siya kumakain. Ang nanginginig na ulat ng private nurse habang inaayos ang dextrose na nakakabit sa maliit na kamay ng bata. Dehydrated na po siya. Kung magpapatuloy ang pagtanggi niya sa pagkain at gamot, baka bumigay ang katawan niya. Napahilamos ng mukha si Joaquin. Ang pera, kapangyarihan, at impluwensya ng pamilya Corpus ay walang silbi sa harap ng isang batang naguguluhan at naghahanap ng kalinga. Sa kabilang dako ng silid, nakaupo si Selena sa isang velvet na sofa habang hinihilot ang kanyang sentido. Joaquin, please, hindi ba siya titigil? My migraine is killing me. Ilang gabi na tayong walang tulog dahil sa pag-iingay niya. Maybe we should just sedate him. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Joaquin sa kanyang nobya. Ang kawalan nito ng awa ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, lumabas siya ng kwarto. Ang bigat ng kanyang mga hakbang ay sumasalamin sa bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Alam niyang may isa lamang tao ang makakapagpatigil sa pagdurusa ni Isandro at ang taong yon ay kasalukuyang nabubulok sa selda dahil sa kanya. Ang presinto ay puno ng amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Nang dumating si Joaquin, nakita niya si Zafrina na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader na puno ng lumang vandalismo. Ang mga mata nito ay nakatulala sa kawalan, malalim at walang laman. Tila ba ang kaluluwa niya ay naiwan sa sandaling inagaw sa kanya ang bata. Ang kanyang buhok ay magulo at ang damit ay marumi, ngunit naroon pa rin ang dignidad sa kanyang postura. Nang marinig ni Zafrina ang tunog ng mga susi at pagbukas ng rehas, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Nang makita niya si Joaquin, isang kislap ng galit at pag-asa ang dumaan sa kanyang mukha. Agad siyang tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa malamig na bakal. Nasaan ang anak ko? Ang bungad niya. Ang boses ay paos ngunit matapang. Kumain na ba siya? Inubo ba siya kagabi? Sinunod niyo ba ang bilin ko tungkol sa medyas niya? Hindi sumagot si Joaquin agad. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Ito ang babaeng tinawag niyang kriminal, kidnapper, at manloloko. Pero sa mga matang yun, wala siyang nakitang kasakiman. Ang nakikita lamang niya ay ang takot ng isang ina. Namamatay siya, ang malamig na sabi ni Joaquin. Nanlaki ang mga mata ni Zafrina, tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinabi mo? Ayaw niyang kumain. Ayaw niyang uminom. Ilang araw na siyang umiiyak at tinatawag ang pangalan mo. Pagpapatuloy ni Joaquin, ang bawat salita ay sinadya upang saktan ang damdamin ni Zafrina. Pinapatay mo siya dahil sa pagkalaso ng utak niya na ikaw ang ina niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Zafrina. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Dalhin niyo ako sa kanya. Parang awa niyo na. Kakain siya kapag ako ang nagsubo. Iinom siya kapag ako ang nagbigay. Huwag niyo siyang hayaang maghirap. Inilabas ni Joaquin ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa ng pulis. May paraan para makita mo siya, pero may kapalit. Binuksan ni Joaquin ang folder at ipinakita ang isang kontrata. Ilalabas kita rito. Babayaran ko ang piyansa mo. Dadalhin kita sa mansyon
para alagaan si Isandro hanggang sa gumaling siya at masanay sa tunay niyang pamilya. Pero tumigil sandali si Joaquin at tinitigan si Zafrina ng mata sa mata. Hindi kanya nanay. Ikaw ay magiging yaya. Bawal mong sabihin sa kanya na anak mo siya. Bawal kang umasta na parang kapamilya. Ikaw ay isang katulong lamang sa loob ng bahay ko. At ang sahod mo? Mapupunta lahat sa pagbabayad ng utang mo sa akin sa pagpiyansa sa'yo. Ito ay isang kasunduan sa demonyo. Isang pang-aalipin na nakabalot sa legal na dokumento. Nais ni Joaquin na durugin ang pride ni Zafrina. Nais niyang ipamukha dito ang lugar nito sa lipunan. Ngunit hindi tiningnan ni Zafrina ang mga nakasulat sa papel. Hindi niya binasa ang tungkol sa walang bayad na serbisyo o ang mga kondisyong nag-aalis ng kanyang karapatan. Mabilis niyang kinuha ang ballpen na nakapatong sa mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa kontrata, kundi sa takot na baka magbago pa ang isip ni Joaquin. Saan ako pipirma? Tanong ni Zafrina, ang boses ay basag. Kahit maging alipin pa ako, kahit tapakan niyo ako, basta makita ko lang siya, basta mabuhay lang siya. Nilagdaan niya ang papel nang walang pag-aalinlangan. Isang pirma kapalit ng buhay ng bata. Isang pirma kapalit ng kanyang kalayaan at dignidad. Nang matapos siya, tumingin siya kay Joaquin. Wala nang luha, tanging determinasyon na lamang. Kailan ko siya makikita? Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng paglaya ni Zafrina, sa isang madilim na sulok ng ospital kung saan naroroon ang isa pang kamag-anak ng mga Corpus, isang telepono ang nagring. Si Rufino Corpus, ang pinsan ni Don Aurelio, na laging nakangiti at mabait sa harap ng pamilya, ay sumagot sa tawag habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang nangiting hindi umaabot sa mata. Buhay pa ang bata. Ang boses sa kabilang linya ay garalgal. Masyadong matibay ang kapit, boss. Napakuyom ang panga ni Rufino. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa telepono. Kung hindi siya mamatay sa sakit, gumawa kayo ng ibang paraan. Hindi pwedeng mabuhay ang tagapagmana. Masyado nang malapit ang petsa ng hatian sa kumpanya. Binaba niya ang telepono at inayos ang kanyang kurbata. Sa labas, mukha siyang anghel na nag-aalala. Sa loob, isa siyang buwitre na nag-aabang sa bangkay. Ang gabi ay malalim na nang dumating ang sasakyan sa mansyon ng mga Corpus. Hindi pinadaan si Zafrina sa main entrance. Sa halip, itinuro siya ng gwardiya sa pinto ng mga katulong sa likod bahay. Suot ang isang lumang uniforme ng katulong na medyo maluwag sa kanya. Pumasok si Zafrina sa mundo ng mga mayayaman. Ang hallway ay mahaba at tahimik. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila mabigat, puno ng kaba. Ang amoy ng mamahaling pabango at antiseptic ay sumasangsang sa kanyang ilong. Amoy na walang buhay, amoy na walang pagmamahal. Nakarating siya sa tapat ng kwarto kung saan naroroon si Isandro. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa loob, narinig niya ang mababaw at hirap na paghinga ng bata. Ang puso ni Zafrina ay parang pinipiga. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Madilim sa loob. Tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang nagbibigay liwanag. Nakita niya ang maliit na bulto sa gitna ng malawak na kama. Si Buboy. Ang payat nito, ang pamumutla, ang mga nakakabit na tubo sa kamay. Lahat ng ito ay tumarak sa dibdib ni Zafrina. Lumapit siya ng walang ingay. Lumuhod siya sa gilid ng kama at hinawakan ng marahan ang maliit at nanlalamig na kamay ng bata. Ang balat nito ay tuyo at ang init ng lagnat ay tumatagos sa kanyang palad. Anak. Ang bulong ni Zafrina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang iyak. Nandito na si Mama. Nandito na ako. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa pisngi ni Isandro. Hinayaan niyang maramdaman ng bata ang kanyang hininga, ang pamilyar na init na naging kanlungan nito sa loob ng 3 taon.
Ang amoy ni Zafrina, isang pinaghalong amoy ng araw, lumang sabon, at wagas na pagmamahal, ay tila gamot na humaplos sa diwa ng bata. Sa isang iglap, tila may mahika na nangyari. Ang talukap ng mga mata ni Isandro ay dahan-dahan gumalaw. Ang kanyang paghinga, na kanina ay mabilis at mababaw, ay unti-unting kumalma. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bagamat pagod at nanlalabo ang paningin, naaninag niya ang mukha ng babaeng nasa kanyang tabi. Isang mahinang ungol ang lumabas sa tuyong lalamunan ng bata. Ang kanyang maliliit na daliri ay pilit na kumilos upang hawakan ang pisngi ni Zafrina. Mama. Ang garalgal na sambit ni Isandro. Bumuhos ang luha ni Zafrina, ngunit agad niya itong pinunasan. Bawal siyang maging mahina ngayon. Kailangan siya ng anak niya. Inayos niya ang kumot at sinimulan ang paghimas sa likod ng bata. Isang ritual na lagi nilang ginagawa bago matulog sa kanilang barong-barong. Sa kabilang silid, nakatayo si Joaquin sa harap ng monitor ng CCTV. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Nakita niya kung paanong ang isang haplos ni Zafrina ay nagawa ang hindi nagawa ng pinakamahuhusay na doktor at pinakamamahaling gamot. Nakita niya kung paano kumalma ang bata, kung paano ito huminto sa pag-iyak at payapang pumikit sa ilalim ng tiyaga ng babaeng tinawag niyang kriminal. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Joaquin sa kanyang dibdib. Pilit niyang sinasabi sa sarili na trabaho lang ito, na binayaran niya ang babae para gawin ito. Ngunit alam ng kanyang konsensya na walang halaga ng salapi ang makakabili ng ganoong klaseng pagtingin. Ang nakikita niya ay hindi serbisyo ng isang katulong, kundi sakripisyo ng isang ina. Pinatay ni Joaquin ang monitor. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay biglang naging nakabibingi. Lumipas ang ilang oras at malalim na ang gabi. Nakatulog na si Isandro ng mahimbing. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa daliri ni Zafrina. Hindi na ito nilalagnat. Nakaidlip si Zafrina habang nakaupo sa sahig, nakasandal ang ulo sa gilid ng kama. Ngunit ang kanyang pagtulog ay mababaw lamang, sanay sa pagiging alerto sa bawat galaw ng bata. Bigla siyang nagising, hindi dahil sa iyak ni Isandro, kundi dahil sa isang pakiramdam. Pakiramdam na may nagmamasid. Bumangon siya at nilibot ang paningin sa madilim na kwarto. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na sumisilip sa bintana. Tahimik ang lahat. Ngunit sigurado siya, narinig niya ang lagutok ng sahig sa labas ng pinto. Ang tunog ng mga yapak na pilit na pinapahina. Dahan-dahan, tinanggal ni Zafrina ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Isandro. Tumayo siya at humakbang palapit sa pinto. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Sino ang gising sa ganitong oras? Si Joaquin ba o si Selena na nais siyang paalisin? Hinawakan niya ang seradura ng pinto at pinihit ito ng dahan-dahan. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang mahabang pasilyo ng mansyon. Walang tao. Ang mga anino ng mga estatwa at antique na vase ay humahaba sa sahig, tila mga higanteng nagbabantay sa dilim. Hahakbang sana siya pabalik nang may mapansin siya sa paanan ng pinto. May isang bagay na nakatumba doon. Yumuko si Zafrina at dinampot ito. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita kung ano ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang lumang manika. Ang damit nito ay punit-punit at ang mukha ay gawa sa porselana na basag. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang leeg nito, pilipit at bali, na parabang sadyang binali ng isang galit na kamay. Sa leeg ng manika, may nakatali na isang manipis na laso na kulay itim. Napatingin si Zafrina sa kadiliman ng pasilyo. Walang tao, ngunit ramdam niya ang bigat ng isang masamang hangarin na nakapaligid sa kanila. Ang manikang ito ay hindi laruan. Ito ay isang banta, isang mensahe na nagsasabing hindi siya, at ang batang nasa loob ng kwarto ligtas sa bahay na ito.
Mahigpit na hinawakan ni Zafrina ang manika. Ang takot ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Kung sino man ang naglagay nito dito, hindi nila kilala kung sino ang kanilang kinalaban. Hindi siya aalis. Hindi niya iiwan si Isandro. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Sa loob ng marangyang hawla na ito, nagsimula na ang tunay na laban. Ang umaga ay dumating ng may dalang mapanlinlang na kapayapaan sa loob ng mansyon ng mga Corpus. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina ay tumatama sa mukha ni Isandro na ngayon ay mahimbing ng natutulog, malayo, sa batang nagwawala at nilalagnat noong nakaraang gabi. Nakaupo si Zafrina sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng bawat paghinga ng bata. Tila ba ito ang hangin na bumubuhay din sa kanya? Itinago na niya ang manikang may bali ang leeg sa ilalim ng kanyang mga gamit. Alam niyang sa bahay na ito, ang pagsumbong ay walang saysay kung ang kalaban ay anino. Ang katahimikan ay binasag ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang mayordoma, isang matandang babae na ang mukha ay tila nakaukit sa bato ang kawalan ng awa. Sa kanyang mga kamay ay bitbit ang isang uniforme, isang puting blusa at itim na palda na gawa sa murang tela, malayo sa suot ng ibang empleyado ng mansyon. Inihagis ng mayordoma ang uniforme sa paanan ni Zafrina. Ang tingin nito ay puno ng paghamak. Tila ba nakakita ito ng insekto sa loob ng palasyo. Ipinaliwanag nito ang mga bagong alituntunin ng walang paligoy-ligoy. Simula sa araw na yon, bawal nang tawaging anak ni Zafrina si Isandro. Siya ay si Yaya Zaf na lamang. Bawal siyang kumain sa hapagkainan kasabay ng pamilya. Bawal siyang maglakad sa main hallway kapag may bisita. At ang kanyang tutulugan ay hindi sa kwarto ng bata, kundi sa isang maliit na bodega sa dulo ng pasilyo na dating lagayan ng mga sirang kagamitan. Tinanggap ni Zafrina ang lahat ng ito nang walang reklamo. Isinuot niya ang uniforme na sumisimbolo ng kanyang pagkaalipin. Kung ito ang presyo upang mahawakan niya ang kamay ni Buboy, babayaran niya ito ng buong puso. Nang sumapit ang oras ng almusal, dinala ni Zafrina si Isandro sa dining area. Ang mahabang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, hotdog, bacon, itlog at iba't ibang klase ng tinapay. Nakaupo sa kabisera si Joaquin, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Sa tabi nito ay si Selena na abala sa kanyang telepono habang hinihiwa ang kanyang prutas. Nang makita ni Isandro ang pagkain, agad itong nagturo sa plato ng hotdog. Ngunit sa halip na kumain mag-isa, kumuha ito ng isang piraso at inalok kay Zafrina na nakatayo lamang sa gilid. "Mama, kain," ang inosenteng alok ng bata. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Selena kay Zafrina. Padabog na ibinaba ni Selena ang kanyang tinidor sa plato. Lumikha ito ng matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Yaya," ang mariing tawag ni Selena. Ang boses ay matamis, ngunit may halong lason. "Hindi mo ba tinuturuan ng manners ang batang yan? We don't share food with the help. Ang dumi-dumi ng kamay mo." Yumuko si Zafrina. "Pasensya na po, Ma'am Selena. At wag mo akong tatawaging ma'am kung hindi kita kinakausap." Irap ni Selena. Kinuha nito ang pitsel ng orange juice. Akmang magsasalin ito sa kanyang baso nang bigla niyang aksidenteng nabitawan ng pitsel patungo sa direksyon ni Zafrina. Bumuhos ang malamig at malagkit na orange juice sa bagong uniforme ni Zafrina. Ang likido ay tumulo mula sa kanyang blusa pababa sa malinis na sahig na marmol. Napasinghap ang mga katulong sa paligid, ngunit walang kumilos. Si Isandro ay nagulat at akmang iiyak, ngunit mabilis siyang inalo ni Zafrina kahit na basang-basa na ang kanyang damit. "Oops," ang walang emosyong sabi ni Selena habang pinupunasan ang kanyang bibig ng napkin. "Ang lampa mo naman kasi, nakaharang ka sa daan. Linisin mo yan. Ngayon din." Tumingin si Zafrina kay Joaquin. Umaasa siya na kahit papaano ay may gagawin ito.
Nakita niyang humigpit ang hawak ni Joaquin sa kanyang tasa. Ang mga ugat sa kamay nito ay lumitaw. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang saglit. Nakita ni Zafrina ang pagdadalawang isip sa mga mata ng lalaki. Ngunit sa huli, ibinalik ni Joaquin ang kanyang tingin sa dyaryo at nanatiling tahimik. Ang katahimikan ni Joaquin ay mas masakit pa kaysa sa pang-iinsulto ni Selena. Ito ang kumpirmasyon na sa bahay na ito, siya ay nag-iisa. Lumuhod si Zafrina sa sahig. Kinuha niya ang basahan na iniabot ng isang naaawang katulong at sinimulang punasan ang malagkit na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay masakit sa tigas ng marmol at ang kanyang dignidad ay tinatapakan sa bawat hagod ng basahan. Ngunit habang nakayuko, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Lisandro na humahaplos sa kanyang buhok. Ang haplos na yon ay sapat na upang patayin ang apoy ng kanyang galit at palitan ito ng lakas. Kinagabihan, ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Sa kwarto ni Isandro, ang aircon ay nakatodo, na lumilikha ng hangin na kasing lamig ng pakikitungo ng mga tao sa bahay na yon. Ang kumot na seda na nakatakip sa bata ay madulas at malamig sa balat. Napansin ni Zafrina na nanginginig si Isandro sa kanyang pagtulog. Hinahanap ang init na nakasanayan nito. Dahan-dahan, kinuha ni Zafrina ang kanyang lumang bag. Mula sa ilalim, inilabas niya ang isang lumang kumot, punit-punit na sa gilid, kupas na ang kulay, at gawa sa murang tela. Ito ang kumot na ginagamit nila sa tondo. Amoy araw, amoy ng sabong panlaban na mura, at amoy ng yakap ng isang ina. Tinanggal niya ang mamahaling seda at pinalitan ito ng lumang kumot. Binalot niya si Isandro dito ng mahigpit, parang isang suman. Agad na kumalma ang bata, ang kanyang paghinga ay naging malalim at payapa. Siniksik ni Isandro ang kanyang muka sa lumang tela, tila ba nahanap na muli ang kanyang tahanan. Sa kabilang silid, nakaupo si Joaquin sa harap ng kanyang laptop. Sa screen, nakikita niya ang feed mula sa CCTV ng kwarto ng bata. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Zafrina. Nakita niya ang pagpapalit ng kumot. Nakita niya kung paano haplusin ni Zafrina ang noo ng bata at kung paano ito bumulong ng dasal bago humalik sa pisngi nito. Isang kakaibang damdamin ang bumalot kay Joaquin. Ang babaeng ito na kanina lang ay niluray ang pagkatao ng kanyang nobya at binaliwala niya, ay siya ring nagbibigay ng init na hindi kayang ibigay ng kanyang yaman. Napatingin si Joaquin sa sarili niyang mamahaling kumot. Malamig nga ito. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng mayroon siya, si Isandro, ang batang walang-wala, ay mas mayaman pa sa kanya dahil sa pagmamahal na natatanggap nito. Pinatay ni Joaquin ang screen, ngunit ang imahe ng mag-ina ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Nagsisimulang bumuo ng mga bitak sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Kinabukasan, habang nagwawali si Zafrina sa hardin, habang naglalaro si Isandro sa damuhan, isang itim na kotse ang pumasok sa gate. Bumaba ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng barong at may dalang tungkod kahit hindi naman pilay. Si Rufino Corpus. Lumapit ito kay Joaquin na nasa beranda. Nagbatian ng magtiyuhin, ngunit habang nag-uusap, napadako ang tingin ni Rufino sa hardin. Nakita niya si Zafrina na tumatawa habang hinahabol si Isandro. Ang hangin ay humahangin sa buhok ng babae, inilalantad ang kanyang profile. Natigilan si Rufino. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mukhang yon. Isang alaala mula sa 3 taon na ang nakakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang gabi ng aksidente, isang babaeng nakasaksi sa dilim bago tumakbo palayo. Joaquin! Ang tawag ni Rufino. Ang boses ay seryoso at may halong babala. Sino ang babaeng iyon? Tumingin si Joaquin sa hardin. Siya ang yaya ni Isandro, ang babaeng kumuha sa kanya sa tondo. Tumango si Rufino nang dahan-dahan
Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa ulo ng kanyang tungkod. Mukha siyang pamilyar, masyadong pamilyar. Sa hardin, naramdaman ni Zafrina ang bigat ng tingin. Lumingon siya at nagtama ang paningin nila ni Rufino. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kilabot na gumapang sa kanyang batok. Ang mga mata ng matandang lalaki ay hindi lang basta nanonood. Ang mga ito ay mga mata ng isang ahas na nakakita ng kanyang susunod na biktima. Ang umaga ay dapat sana'y puno ng liwanag, ngunit sa loob ng mansyon, tila may bagyong namumuo sa pagitan ng mga pader na ginto. Abala ang buong kabahayan para sa isang photoshoot na inorganisa ni Selena. Nais niyang ibalandra sa isang sikat na magazine ang pagbabalik ng nawawalang tagapagmana, hindi para sa kapakanan ng bata, kundi para sa imahe ng pamilya Corpus. Nakatayo si Isandro sa gitna ng sala, suot ang isang makapal na velvet suit na kulay asul. Ang tela ay mainit at makati sa balat, na halatang hindi angkop sa klima ng Pilipinas o sa edad ng isang batang musmos. Hindi mapakali ang bata. Kinakamot niya ang kanyang leeg at braso na nagsisimula ng mamula. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi, naghahanap kay Yaya Zaf. "Stop moving, Isandro!" Ang matinis na suway ni Selena habang inaayos ang bowtie ng bata ng mahigpit. "Kailangan mong magmukhang prinsipe. Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang galing sa kanto." Nakatayo si Zafrina sa gilid, hawak ang bimpo at tubig. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat pagngiwi ng bata. Nakikita niya ang pawis na tumutulo sa noo ni Isandro at ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. "Ma'am Selena," ang lakas loob na singit ni Zafrina. Humakbang siya palapit ng bahagya. Masyado pong mainit ang damit para sa kanya. Namumula na po ang leeg niya. Baka po magkarasyas siya. Binitawan ni Selena ang kwelyo ng bata at hinarap si Zafrina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ba isang krimen ang pagsasalita ng katulong. "Did I ask for your opinion, Yaya?" Ang mataray na sagot ni Selena. "This is a designer suit worth more than your entire life. Kaya tiisin niya yan. Hindi pwedeng magmukhang poor ang future CEO ng Corpus Holdings." Muling hinigit ni Selena ang braso ni Isandro upang ipwesto ito sa harap ng kamera. Sa sobrang higpit ng hawak at kati ng damit, hindi na nakayanan ng bata ang hirap. Nagpumiglas ito ng malakas at sa kawalan ng ibang paraan upang ipagtanggol ang sarili, kinagat ni Isandro ang kamay ni Selena. Isang matinis na tili ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Binitawan ni Selena ang bata at sa silakbo ng galit, ang kanyang palad ay mabilis na dumapo sa pisngi ni Zafrina na agad sumalo sa bata. Ang tunog ng sampal ay bumasag sa katahimikan ng mga nakasaksi. Napahawak si Zafrina sa kanyang pisngi. Ang init at hapdi ay gumuhit sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang makita ang takot sa mga mata ni Isandro na ngayon ay nakakubli sa kanyang likuran, nanginginig at umiiyak. "Walang hiya kayo!" Ang sigaw ni Selena habang tinitingnan ang bakas ng nangipin sa kanyang kamay. "Pinalaki mo siyang hayop. You turned him into a wild animal." Akmang susugurin pa sana ni Selena si Zafrina nang dumating si Joaquin. Ang kanyang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa silid. Nakita niya ang lahat. Ang namumulang pisngi ni Zafrina, ang umiiyak na si Isandro, at ang nagwawalang si Selena. Tama na, ang mariing utos ni Joaquin. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat ng kumikilos. Lumapit si Selena kay Joaquin, nagpapaawa at ipinapakita ang kanyang kamay. "Joaquin, look! Kinagat ako ng batang yan. At ang katulong na to, kinukonsinti pa siya." Ngunit hindi tiningnan ni Joaquin ang kamay ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Isandro, napawisan at namumula sa suot na velvet. At kay Zafrina na tahimik na tinatanggap ang sakit ng sampal nang walang reklamo. "Hubarin mo ang suit na yan kay Isandro." Ang utos ni Joaquin kay Zafrina,
Hindi pinapansin ang sumbong ni Selena. Bihisan mo siya ng komportableng damit. Tapos na ang photoshoot. But Joaquin, ang protesta ni Selena. The photographer is waiting. I said it's over, Selena. Ang malamig na sagot ni Joaquin. Tinalikuran niya ang nobya at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli niyang sinulyapan si Zafrina. Sa mga mata ng abogado, may dumaang anino ng paghingi ng paumanhin, bagamat walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang makabalik sila sa kwarto, agad na pinalitan ni Zafrina ang damit ni Isandro. Habang nagpupunas siya sa ilalim ng kama upang kunin ang sapatos na tinadya ng bata kanina, may nahawakan siyang matigas na bagay. Kinuha niya ito at sinuri sa ilalim ng ilaw. Isa itong butones, ngunit hindi ito ordinaryong butones. Ginto ito at may nakaukit na inisyal na RC. Naalala ni Zafrina ang suot na barong ni Rufino Corpus kahapon, ang tiyuhin na bumisita. Bakit may butones ng matandang yon sa ilalim ng kama ni Isandro? Ang huling pagkakatanda niya, hindi naman pumasok si Rufino sa kwartong ito. Ibinalot ni Zafrina ang butones sa isang tissue at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang kutob ay lalong lumalakas, kasabay ng paglakas ng ulan sa labas. Kinagabihan, bumuhos ang isang malakas na bagyo. Ang langit ay nagdilim at ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng mansyon na tila nais nitong gibain ng salamin. Si Zafrina ay nasa pasilyo, galing sa kusina, upang kumuha ng tubig. Biglang gumuhit ang isang matalim na kidlat na nagpaputi sa buong paligid. Kasunod ang dagundong ng kulog na yumanig sa sahig na kanyang kinatatayuan. Napapikit si Zafrina at napaupo sa sahig, tinatakpan ng kanyang mga tainga. Ang takot sa kulog ay nakaugat sa kanyang pagkabata, sa gabing namatay ang kanyang ama sa gitna ng baha at unos. Ang bawat dagundong ay nagbabalik ng alaala ng tubig na tumataas at ng sigaw na nilunod ng ulan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Ang kadiliman ay bumalot sa buong mansyon. Ang puso ni Zafrina ay kumabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang tumayo at kapain ang pader. Ngunit sa kanyang paghakbang, may nabunggo siyang matigas na katawan. Muntik na siyang matumba, ngunit may malalakas na braso na sumalo sa kanya. Kahit sa dilim, alam niya kung sino ito. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, alak at tabako. Si Joaquin, napakapit si Zafrina sa dibdib ng lalaki dahil sa isa pang malakas na kulog na yumanig sa bahay. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ni Joaquin sa ilalim ng kanyang palad. Magkalapit ang kanilang mga muka, sapat para maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Sa sandaling iyon, walang amo at katulong, walang mayaman at mahirap. Dalawang tao lamang na parehong may dinadalang sugat sa gitna ng kadiliman. Sir, ang nanginginig na bulong ni Zafrina, akmang aalis sa pagkakayakap. Ngunit hindi siya binitawan ni Joaquin. Sa halip naramdaman ni Zafrina ang kamay ng lalaki na humaplos sa kanyang buhok. Tila inaalis ang takot na naroon. Ang amoy ng sampagita mula sa buhok ni Zafrina ay tila gamot na nagpakalma sa lasing na diwa ni Joaquin. Huwag kang matakot. Ang bulong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay malalim at paos. Nandito ako. Hindi kita hahayaang masaktan. Hindi alam ni Zafrina kung paano tutugon. Sa dilim na yon, ang boses ni Joaquin ay hindi ang boses ng malupit na abogado, kundi boses ng isang lalaking nangangailangan din ng karamay. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, hinuhugasan ang mga pader na naghihiwalay sa kanila. Bumukas ang emergency lights sa dulo ng pasilyo at ang mahiwagang sandali ay biglang naglaho. Mabilis na lumayo si Joaquin tila natauhan. Tumingin siya kay Zafrina nang may halong pagkalito at pagnanasa bago mabilis na tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang kwarto nang walang sinasabing salita. Naiwan si Zafrina sa pasilyo, hawak ang kanyang dibdib na tila sasabog sa bilis ng tibok. Kinabukasan,
Ang payapang umaga ay muling ginambala ng isang sigaw. Nasaan ang singsing ko? Ang boses ni Selena ay umalingaw-ngaw mula sa master bedroom. Nagkakagulo ang mga katulong nang bumaba. Si Zafrina kasama si Isandro. Nakita niya si Selena na nagwawala. Tinatapon ang mga gamit mula sa kanyang jewelry box. Nawawala ang diamond engagement ring ko, ang tili ni Selena. Hinarap niya ang lahat ng katulong na nakapila at ang kanyang daliri ay dumiretso ng turo kay Zafrina. Ikaw! Ang paratang ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw ang kumuha. Nakita kitang naglilinis sa kwarto ko kahapon. Magnanakaw. Hindi po totoo yan, ma'am. Ang tanggi ni Zafrina. Niyakap si Isandro upang protektahan ito sa sigawan. Wala po akong kinukuha. Tumawag kayo ng pulis. Ang utos ni Selena sa guard. Ipapakulong ko ang babaeng yan ngayon din. Halughugin ang gamit niya. Tumingin si Zafrina kay Joaquin, nakakarating lang mula sa taas. Ang mga mata ng lalaki ay hindi mabasa. Ito na ba ang katapusan? Matapos ang gabing iyon sa dilim, hahayaan ba siya nitong makulong muli? Sa ilalim ng kama ni Zafrina, kung saan nakatago ang butones ni Rufino, may isang kumikinang na bagay ang inilagay ng isang kamay kaninang madaling araw habang siya ay natutulog. Isang patibong na handa nang sumalo sa kanya. Ang sala ay naging isang silid-hukuman kung saan ang hatol ay naibigay na bago pa man magsimula ang paglilitis. Si Selena ang hukom, taga-usig at nag-iisang testigo. Ang mga katulong ang manonood na puno ng takot. At si Zafrina ang akusado, nakatayo sa gitna ng lahat, hawak ng mahigpit ang kamay ni Isandro na tila ba ito ang kanyang tanging kalasag laban sa mga paratang. Halughugin niyo ang kwarto niya. Ang utos ni Selena, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkasuklam. Sigurado akong nandoon lang yon. Mga katulad niyang patay gutom. Kapag nakakita ng kumikinang, hindi na mapipigilan ang sarili. 2 gwardiya ang pumanhik sa itaas. Kasunod ang mayordoma. Walang nagawa si Zafrina kundi ang manatiling nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang baba ay taas. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa loob. Ang kanyang maliit na bodega, ang nag-iisa niyang pribadong espasyo sa malawak na mansyon na yon, ay lalapastanganin. Maya-maya pa, bumaba ang mga gwardiya. Ang isa sa kanila ay may dalang lumang bag ni Zafrina, ang bag na ginagamit niya sa pangangalakal ng basura. Ibinuhos ng gwardiya ang laman nito sa isang mamahaling mesa. Kumalat ang iilang piraso ng damit, isang lumang suklay, isang rosaryo, nakupas na ang kulay, at ang panyo ni Buboy. At sa gitna ng mga hamak na gamit na yon, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang sing-sing. Isang malakas na pagbulalas ng pagkagulat ang narinig mula sa mga katulong. Si Selena ay ngumisi ng may pagtatagumpay. Isang ngisi na nagsasabing, "Sabi ko na sa inyo." Dinampot niya ang sing-sing at iwinagayway ito sa harap ng lahat. Ano ngayon ang masasabi mo, ha? Magnanakaw. Huling-huli ka na sa akto. Ngunit hindi umiyak si Zafrina. Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, binitawan niya ang kamay ni Isandro at dahan-dahang humakbang palapit kay Joaquin na kanina patahimik na nanonood sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay hindi mabasa. Tila isang blangkong pader. Tumingala si Zafrina at tinitigan si Joaquin ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw at matatag, sapat para marinig ng lahat sa silid. "Maaari akong maging mahirap, Sir Joaquin," simula niya. "Maaring galing ako sa basura, pero hindi ako magnanakaw." Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay puno ng sakit at dignidad. "Alam mo yan." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Joaquin na parang isang malakas na sampal. "Alam mo yan." Hindi ito isang pakiusap, kundi isang paghahamon sa kanyang konsensya. Naalala niya ang gabi sa dilim, ang takot sa mga mata ng babae,
at ang init ng yakap nito. Naalala niya kung paano nito pinalitan ng lumang kumot ang mamahaling seda para lang sa kaginhawaan ng bata. Ang mga ganoong kilos ba ay gawa ng isang magnanakaw? Tumingin siya kay Selena na ngayon ay abala sa pagsusuot muli ng singsing at pagkatapos ay kay Zafrina na nakatayo ng buong tapang sa kanyang harapan. May isang bagay na hindi tama. Bakit itatago ng isang magnanakaw ang ninakaw niya sa pinakahalatang lugar? Tumawag ka na ng pulis, Joaquin, ang utos ni Selena. What are you waiting for? Hindi kumilos si Joaquin. Teka lang, ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang suriin ang buong eksena na parang isang abogado sa korte. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang mga gamit ni Zafrina. Saan eksakto sa bag nahanap yan? Doon sa maliit na bulsa sa loob. Ang sagot ng gwardiya. Tumango si Joaquin. Okay, lahat kayo, manatili lang dito. Naglakad siya papunta sa kanyang opisina nang hindi na muling nagsasalita. Naiwan ang lahat sa sala na puno ng pagtataka. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Joaquin. Ang kanyang mukha ay mas malamig at mas matigas pa kaysa kanina. Selena, ang tawag niya. Halika dito. Lumapit si Selena nang may pagmamalaki. So tatawag na ba tayo ng pulis? Sa halip na sumagot, iniharap ni Joaquin ang kanyang laptop kay Selena. Sa screen, nagpe-play ang isang video. Walang tunog, ngunit malinaw ang bawat galaw. Ito ay kuha mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa kisame ng pasilyo sa labas ng kwarto ni Zafrina. Isang security measure na hindi alam ni Selena. Ang video ay nagpapakita ng madaling araw kanina. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa bodega ni Zafrina habang ito ay natutulog. Ang anino ay si Manang Loida, ang personal na katulong ni Selena. Kitang-kita sa video kung paano nito kinuha ang bag ni Zafrina at maingat na inilagay ang isang kumikinang na bagay sa loob nito. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napatingin siya kay Manang Loida na ngayon ay nanginginig na sa takot sa isang sulok. Joaquin, I can explain. Ang nauutal na sabi ni Selena. Isinara ni Joaquin ang laptop. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang pagbagsak ng martilyo ng hukom. Hinarap niya ang lahat ng empleyado. Walang ninakaw si Yaya Zaf. Ang pahayag niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang singsing ay sadyang inilagay sa kanyang gamit. Patawarin niyo siya sa maling paratang. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa mga katulong. Ang kanilang tingin kay Zafrina ay napalitan ng awa at respeto. Tumingin si Joaquin kay Zafrina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Zafrina ang hiya at pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Pasensya ka na. Ang halos pabulong na sabi ni Joaquin. Hindi sumagot si Zafrina. Tumango lamang siya. Pagkatapos ay yumuko upang damputin ang kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinisilid muli ang kanyang damit at ang kupas na rosaryo sa luma niyang bag. Nang hahawakan na niya ang kanyang braso, naramdaman niya ang hapdi mula sa pagkakahila ng gwardiya kanina. Mayroon na siyang maliit na pasa. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, nag-iisa si Zafrina sa kanyang bodega. Tahimik na niyang nilalagyan ng cold compress ang pasang braso nang may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Pagbukas niya, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa sahig, may isang maliit na puting kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang maliit na banga ng ointment para sa mga pasa. Walang sulat, walang pangalan. Ngunit alam niya kung kanino galing. Hinawakan ni Zafrina ang maliit na banga. Ang lamig nito ay tila gamot na hindi lang para sa kanyang pasa, kundi pati na rin sa sugat na nabuksan sa kanyang puso. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na silid, nakatayo si Rufino sa tabi ng bintana. Kausap ang isang tao sa telepono. Hindi gumana ang plano.
Ang bulong ni Rufino, ang kanyang boses, ay puno ng pagkadismaya. Masyadong matalino ang babaeng yan. O baka naman, nagiging malambot na si Joaquin. Kailangan na nating bilisan ang kilos. Bago pa may maalala ang babaeng iyon tungkol sa aksidente sa sasakyan, 3 taon na ang nakalipas. Hindi niya alam, sa labas ng hardin, si Zafrina na hindi makatulog at naghahanap ng sariwang hangin ay napahinto sa ilalim ng isang puno. Narinig niya ang huling mga salita. Aksidente sa sasakyan, 3 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang yon ay tila susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Bigla niyang naalala ang isang gabing umuulan, ang tunog ng nagkikiskisang gulong, at ang imahe ng isang itim na kotse na bumangga sa isang puno bago siya tumakbo palayo sa takot. Nanlamig ang buong katawan ni Zafrina, ang butones, ang manika, at ngayon, ang usapan tungkol sa aksidente. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng mabuo, at ang nabubuong larawan ay mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala niya. Ang mga salitang narinig ni Zafrina sa hardin ay tila mga multo na bumubulong sa kanya sa bawat sandali. Aksidente sa sasakyan. Ang mga ito ay naging susi na nagbukas sa isang madilim na silid sa kanyang alaala na matagal na niyang pilit na isinara. Ang kanyang mga araw sa mansyon ay hindi na lamang tungkol sa pag-aalaga kay Isandro. Ito ay naging isang tahimik na pagmamanman. Pinagmamasdan niya si Rufino sa tuwing ito ay bumibisita. Ang paraan nito ng pangngiti na hindi umaabot sa mata. Ang bahagyang pag-ika nito sa paglakad na pilit tinatago. At higit sa lahat, ang paraan nito ng pagtingin kay Isandro, hindi bilang isang pamangkin na dapat mahalin, kundi bilang isang balakid na kailangang alisin. Ang butones na may inisyal na RC na nakatago sa ilalim ng kanyang unan ay nagsisilbing paalala na ang panganib ay may pangalan at mukha. Sa kabila ng namumuong takot, may isang bagay na nagbago sa loob ng mansyon. Pagkatapos ng insidente ng Sing-Sing, naramdaman ni Zafrina ang bahagyang pagbabago sa pakikitungo ni Joaquin. Hindi na ito kasing lamig ng dati. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa malayo habang naglalaro sila ni Isandro sa hardin. Ang mga tingin na yon ay hindi na puno ng hinala, kundi ng pag-usisa at isang emosyong hindi pa kayang pangalanan ni Zafrina. Isang araw, upang maibsan ang tensyon sa bahay, nagpasya si Don Aurelio na magbakasyon ang pamilya sa kanilang pribadong beach house sa Batangas, bagamat ayaw sumama ni Selena sa isang lugar na puno ng buhangin, napilitan siyang sumama upang bantayan si Joaquin. Para kay Zafrina, ito ay isang pagkakataon upang makalanghap ng sariwang hangin, malayo sa mga pader na tila may mga matang nakamasid. Ang dagat ay payapa at ang buhangin ay puti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Zafrina na tumawa si Isandro ng malakas at walang pag-aalala. Hinahabol nito ang maliliit na alon sa dalampasigan. Ang kanyang maliliit na paa ay lumulubog sa basang buhangin. Nakaupo si Zafrina sa ilalim ng isang puno ng niyog. Pinapanood ang bata nang may ngiti sa labi. Ang tanawing iyon ay sapat na upang pawiin ang lahat ng sakit at pang-aapi na kanyang tiniis. Mula sa beranda ng beach house, nakatingin si Joaquin. Nakita niya ang sinserong kagalakan sa mukha ni Zafrina, isang ganda na hindi nabibili ng pera o pinalalamutian ng kolorete. Sa tabi niya, si Selena ay walang humpay na nagrereklamo tungkol sa init at sa mga langgam. Ang agwat sa pagitan ng dalawang babae ay hindi lamang estado sa buhay, kundi pati na rin sa kaluluwa. Bakit mo ba hinahayaan ang batang yan na magbabad sa araw? Mangingitim yan, ang reklamo ni Selena. Hayaan mo siya, Selena. Bata yan. Kailangan niyang maglaro. Ang walang ganang sagot ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay nananatili kay Zafrina at Isandro. Ang paninibugho
ay isang ahas na gumapang sa puso ni Selena. Hindi na niya makayanan ang paraan ng pagtingin ni Joaquin sa hamak na katulong na yon. Tumayo siya at naglakad patungo sa dalampasigan. "Yayaya!" ang matinis na tawag niya. "Tulungan mo akong kumuha ng magagandang shells doon sa malapit sa mga bato." Nag-aalangan man ay sumunod si Zafrina. Iniwan niya si Isandro na naglalaro malapit sa pampang kung saan mababaw lamang ang tubig. Sumunod siya kay Selena patungo sa isang bahagi ng dagat kung saan malalaki ang mga bato at mas malalim ang tubig. Habang nakayuko si Zafrina at naghahanap ng mga kabibe, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay dumula sa matutulis na bato. Bago pa siya makasigaw, nilamon na siya ng malamig na tubig alat. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa tubig ay lumikha ng malakas na alon. Nagpumigla si Zafrina. Ang kanyang damit na uniforme ay bumigat. Humihila sa kanya pababa. Ang tubig alat ay pumasok sa kanyang ilong at lalamunan. Lumilikha ng nag-aapoy na sakit. Sinubukan niyang lumangoy paakyat, ngunit ang kanyang mga paa ay sumabit sa mga halamang dagat sa ilalim. Nakita niya ang papaliit na liwanag mula sa itaas. Ang hangin sa kanyang baga ay nauubos na. Ang tanging nasa isip niya ay si Isandro. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi niya pwedeng iwan ang bata. Sa pampang, nakita ni Joaquin ang biglang pagkawala ni Zafrina. Nakita niya si Selena na nakatayo malapit sa mga bato. Ang mukha ay blangko. At sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Joaquin. Tinanggal niya ang kanyang sapatos at sumisid sa tubig. Ang kanyang mga mata ay galit na galit habang nilalangoy ang distansya. Ang bawat pagkampay ng kanyang braso ay puno ng takot at pagsisisi. Sa ilalim ng tubig, narating ni Joaquin ang kinaroroonan ni Zafrina. Nakita niya itong nagpupumiglas, ang kanyang buhok ay tila mga galamay na sumasayaw sa tubig. Hinawakan niya ito sa baywang, pilit na tinatanggal ang pagkakasabit ng mga paa nito. Nang sa wakas ay makalaya sila, mabilis niyang itinulak ang kanilang mga katawan paakyat. Nang umahon sila sa ibabaw, huminga si Zafrina ng malalim, umuubo, at isinusuka ang tubig na kanyang nainom. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at takot. Walang salitang binitawan si Joaquin. Binuhat niya si Zafrina na parang isang babasaging manika. Dinala niya ito palayo sa tubig, palayo kay Selena na ngayon ay namumutla na sa takot. Inihiga niya si Zafrina sa mainit na buhangin. Hinubad niya ang kanyang sariling t-shirt at ginamit itong pamunas sa muka at braso ng babae. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-aalala. Malayo sa abogadong walang puso na unang nakilala ni Zafrina. Zafrina, okay ka lang ba?" Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Tumango lamang si Zafrina, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Joaquin. Nakita niya ang pag-aalala, ang galit at isang bagay pa na hindi niya maintindihan. Magkalapit ang kanilang mga mukha. Ang tunog ng alon at ng kanilang mabibigat na paghinga ang tanging maririnig. Kinuha ni Joaquin ang isang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang basang buhok ni Zafrina. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa balat ng babae, nagpapadala ng kakaibang init sa buong katawan nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang mga pader na naghihiwalay sa kanila ay gumuho. Nakita nila ang kaluluwa ng isa't isa. Parehong sugatan, parehong naghahanap ng kanlungan. Ang mahiwagang sandali ay nabasag ng pag-iyak ni Isandro na tumatakbo palapit. Agad na bumangon si Zafrina, niyakap ang bata, at tiniyak na ligtas ito. Kinagabihan, nilagnat si Zafrina dahil sa nangyari. Nakahiga siya sa kanyang silid sa beach house, nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Si Joaquin ang nagbantay sa kanya buong gabi.
Pinupunasan ng kanyang noo ng basang bimpo. Sa gitna ng kanyang pananaginip, nagsimulang magsalita si Zafrina. Mga salitang putol-putol at walang saysay. Ngunit sa isang sandali, bumulong siya ng isang pangalan na nagpatigil sa paghinga ni Joaquin. Huwag! Huwag niyo siyang saktan. Rufino, kasalanan mo. Naniga si Joaquin sa kanyang kinauupuan. Rufino. Bakit niya binabanggit ang pangalan ng kanyang tiyuhin? Ang hinala na nagsimula bilang isang maliit na binhi sa kanyang isipan ay biglang nag-ugat at lumago. Kinabukasan, habang pabalik na sila sa Maynila, tahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Si Joaquin ang nagmamaneho, ang kanyang isip ay lumilipad. Si Zafrina ay nakaupo sa tabi, yakap si Isandro na natutulog. Habang nasa highway, napansin ni Joaquin na tila may kakaiba sa sasakyan. Lumiko siya sa isang palusong na daan. Tinapakan niya ang preno upang pabagalin ang takbo, ngunit walang nangyari. Ang kanyang paa ay dumiretso sa sahig ng sasakyan, walang kapit, walang preno. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin sa sindak. Tumingin siya sa side mirror at nakita niya si Zafrina na nakatingin sa kanya. Walang kamalay-malay sa panganib. Ang sasakyan ay bumibilis ng bumibilis, papalapit sa isang matalim na kurbada sa unahan. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay tila isang malaking halimaw na nagmamadali patungo sa dulo ng isang bangin. Ang hangin na dumadaan sa bintana ay naging isang sigaw na nagdadala ng takot. Pilit na tinatapakan ni Joaquin ang preno, ngunit walang anumang sumusunod. Ang kanyang paa ay dumiretso sa sahig, isang nakakatakot na palatandaan na nawalan sila ng kontrol. Sa tabi niya, si Zafrina ay yakap-yakap si Isandro na mahimbing pa ring natutulog. Walang kamalay-malay ang dalawa sa nagbabadyang panganib. Zafrina, kapit ka ng mahigpit. Ang sigaw ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Isang tunog na hindi pa narinig ni Zafrina mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Zafrina. Agad niyang naramdaman ang matinding paghila ng sasakyan patungo sa isang direksyon. Sa isang iglap, naunawaan niya ang sitwasyon. Hindi siya nag-atubili. Sa loob ng kanyang puso, tanging ang kaligtasan ni Isandro ang mahalaga. Mabilis niyang niyakap ang bata nang mahigpit sa kanyang dibdib, isinubsob ang ulo nito sa kanyang mga braso at ipinoprotekta ang kanyang sarili sa paghampas ng kanyang katawan sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, nagdarasal sa gitna ng unos. Pinilit ni Joaquin na kontrolin ang manibela. Sa huling sandali bago ang kurbada, iginilid niya ang sasakyan. Pilit na iwinawasiwas ito patungo sa isang palusong na bahagi ng highway na puno ng damo at maliliit na puno. Naramdaman ni Zafrina ang matinding paghila. Kasunod ang serye ng malalakas na pagtama habang ang sasakyan ay nagkikiskisan sa mga halaman at bato sa gilid. Ang kanilang mga katawan ay nagpapabalik-balik sa lakas ng banggaan. Narinig niya ang pagbasag ng salamin at ang pagdulas ng mga bagay sa loob ng kotse. Mahigpit siyang kumapit. Ang kanyang mga buto ay tila masisira, ngunit hindi niya binitawan si Isandro. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali na tila isang kawalang hanggan, tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Mas nakakatakot pa kaysa sa ingay kanina. Amoy usok at gas ang hangin. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa basag na windshield. Dahan-dahang iminulat ni Zafrina ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang ulo at sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit bago pa niya alalahanin ang kanyang sarili, agad niyang tiningnan si Isandro. Buboy, anak, okay ka lang ba? Ang nanginginig na bulong niya habang kinakapa ang katawan ng bata. Iminulat ni Isandro ang kanyang mga mata. Mukha itong nalilito. Mama, anong nangyari? Malalim na paghinga ng ginhawa ang lumabas sa dibdib ni Zafrina. Wala itong galos. Ligtas ang anak niya. Agad niyang niyakap ang bata ng mahigpit.
Sa tabi nila, naroon si Joaquin, sumasandal sa manibela. Ang kanyang noo ay dumudugo at ang kanyang mukha ay maputla. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na hindi niya kailanman ipinakita. Joaquin! Ang pagtawag ni Zafrina, puno ng pag-aalala. May dugo ka. Okay ka lang ba? Tumingin si Joaquin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dugong lumalabas sa noo ni Zafrina at sa gulo ng kanyang buhok. Ngunit ang pinakanagdulot ng sakit sa kanyang puso ay ang paraan ng pagyakap nito kay Isandro. Ang walang pag-aalinlangan nitong pagprotekta sa bata kahit sa bingit ng kamatayan. Isandro, ang nanginginig na sambit ni Joaquin, ang kanyang boses ay paos. Ligtas siya. Ligtas siya dahil sa'yo. Ilang oras ang lumipas. Sa ospital, matapos ang check-up, kinumpirma ng doktor na ligtas si Isandro. Mayroon lamang itong bahagyang pasa sa balikat, ngunit sa kabuuan ay maayos ang bata. Si Zafrina ay may malalim na galos sa sentido at ang kanyang mga braso ay puno ng gasgas, ngunit hindi malubha ang kanyang mga sugat. Joaquin, what happened to my car? Ang tili ni Selena pagdating niya sa ospital. Ang kanyang tingin ay nakapako sa mga gwardiya na may daladalang basag na salamin at sirang pyesa ng kotse. Hindi niya man lang sinulyapan si Zafrina o si Isandro. Naaksidente kami, Selena. Ang malamig na sagot ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Selena, puno ng pagkadismaya. But my car. That's a limited edition. Grabe ka naman, Joaquin. You should have been more careful. Ang patuloy na reklamo ni Selena. Tiningnan ni Joaquin ang kanyang nobya. Ang galit ay dahan-dahang namuo sa kanyang dibdib. Isang bata ang halos mamatay at ang pinag-aalala lamang nito ay ang sasakyan. Selena, umuwi ka na! Ang mahinang sabi ni Joaquin, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat upang magpakilabot. Umuwi ka sa inyo. Huwag ka nang bumalik sa mansyon. Tapos na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Selena. What? Joaquin, are you serious? Because of that poor Yaya and that brat? Umuwi ka. Ang matigas na utos ni Joaquin. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag. Tinalikuran niya ang nagwawalang si Selena at naglakad patungo sa kwarto kung nasaan si Zafrina at Isandro. Sa loob ng silid, nakita niya si Zafrina na nakaupo sa kama, nilalagyan ng gauze ang kanyang noo. Si Isandro ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang buong katawan ni Zafrina ay puno ng pasa at gasgas, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan dahil sa kaligtasan ni Isandro. Salamat, ang sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Salamat sa pagliligtas kay Isandro. Salamat sa pagprotekta sa kanya. Buhay ko po siya. Ang simpleng sagot ni Zafrina. Tumingin si Joaquin sa mga mata ni Zafrina. Nakausap ko ang mekaniko. Simula niya. May sumira ng preno ng kotse. Hindi ito aksidente. May gustong pumatay sa atin. Nanlamig ang buong katawan ni Zafrina. Naalala niya ang botones ni Rufino, ang manikang may pilipit na leeg, at ang usapan tungkol sa aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo. Rufino! Ang sambit ni Zafrina, hindi niya napansin na lumabas ang pangalan sa kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Anong alam mo tungkol kay Rufino? Wala po. Ang mabilis na sagot ni Zafrina. Ngunit huli na. Hindi ka na babalik sa mansyon. Ang pahayag ni Joaquin. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Hindi mo na kailangang manatili sa ilalim ng kontrata. Babantayan ko kayo. Hindi dinala ni Joaquin si Zafrina at Isandro sa isang hotel. Sa halip, dinala niya ang dalawa sa isang maliit, ngunit malinis na apartment unit na pag-aari niya. Ito ay isang lihim na kanlungan na ginagamit niya kapag nais niyang lumayo sa gulo ng kanyang pamilya. Dito kayo muna manatili, ang sabi ni Joaquin
habang ipinapakita ang loob ng apartment. Walang nakakaalam sa lugar na ito. Ligtas kayo rito. Nilibot ni Zafrina ang kanyang paningin. Simple lamang ang apartment, ngunit malinis at kumpleto sa gamit. Ang pinakamahalaga, ito ay may pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Paano ka? Tanong ni Zafrina. May mga kailangan akong gawin. Ang sabi ni Joaquin, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan kong malaman kung sino ang nagtangkang pumatay sa atin. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pamilya ko. Naglakad siya patungo sa kusina at binuksan ang ref. Nakita niya ang iilang groceries. Kumuha siya ng mga itlog, noodles, at iba pang sangkap. Magluluto ako ng hapunan, ang sabi ni Joaquin. Kaya ko na po, Sir Joaquin, ang sabi ni Zafrina. No, ang mabilis na sagot ni Joaquin. I want to do this. You need to rest. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Zafrina ang isang Joaquin na iba sa abogado na nakilala niya. Isang Joaquin na marunong mag-alala, marunong magprotekta, at marunong mag-alaga. Nang matapos si Joaquin sa pagluluto, inilapag niya sa mesa ang isang mangkok ng instant noodles na may halo-halong itlog at gulay. Hindi ito masarap. Malayo sa lutong bahay ni Zafrina, ngunit ang init ng pagkain ay tumagos sa kanyang dibdib. Tumingin si Zafrina kay Joaquin na ngayon nakaupo sa tapat niya, nakangiti ng bahagya habang pinapanood siyang kumain. Ang kanyang buong pagkatao ay gumaan. Sa loob ng apartment na yon, sa gitna ng hapunan na hindi masarap, naramdaman ni Zafrina ang isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Salamat, ang sabi ni Zafrina. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ito ang unang beses na nakangiti siya nang tunay simula nang makuha sa kanya si Buboy. Isang ngiti na tila liwanag sa madilim na silid. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi magtatagal. Sa mansyon, si Rufino Corpus ay abala sa isang tawag sa telepono. Hindi sila patay. Ang mariing sabi ni Rufino, ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi sila namatay sa aksidente. May nagtatago sa kanila. Ibinaba niya ang telepono at tumayo sa harap ng malaking bintana. Tumingin siya sa malawak na lungsod sa ibaba. Hindi pwedeng mabuhay ang mga sagabal. Ang bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa kasamaan. Hahanapin ko kayo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang matitira. Ang kapayapaan sa loob ng maliit na apartment ay tila isang babasaging baso na handa nang mabasag anumang oras. Abala si Joaquin sa kanyang investigasyon. Habang abala siya sa paghahanap ng hustisya, si Zafrina naman ay abala sa pagprotekta sa kanyang munting anghel. Ang butones na may inisyal na RC at ang basag na manika ay itinago niya sa piyakasulok ng aparador. Ngunit ang alaala ng mga ito ay nanatili sa kanyang isipan, nagdudulot ng lamig sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang abala si Zafrina sa pagluluto ng simpleng hapunan at si Isandro naman ay naglalaro sa sala, isang matinding pagkatok ang narinig mula sa pinto. Hindi ito ang malumanay na pagkatok ni Joaquin. Ang tunog ay malakas at pilit, tila ba nais na sirain ang pinto. Kumapit si Zafrina kay Isandro. Ramdam niya ang pamilyar na kaba na bumabalot sa kanya. Hindi ito normal. Sino yan? Ang tanong ni Zafrina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Walang sagot. Sa halip, lumakas pa ang pagkatok. Kasunod ang pagpitik ng doorknob. Pilit na binubuksan ang pinto. Nagtago si Zafrina at Isandro sa likod ng sofa. Ang maliit na apartment ay tila naging isang piitan. Sa isang iglap, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki na may nakatakip na mukha. Hinanap nila si Zafrina at Isandro sa bawat sulok ng apartment. Nasaan ang bata? Ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Pilit na pinakalma ni Zafrina si Isandro. Tinatakpan ang bibig nito upang hindi makagawa ng ingay. Ngunit hindi nagtagal
nakita sila. Hinihila si Zafrina at Isandro palabas ng apartment. Nagpumigla si Zafrina. Pilit na ipinagtatanggol ang bata sa mga kamay ng mga estranghero. Ngunit sadyang mas malakas ang mga ito. Isinakay sila sa isang van na may itim na salamin. Ang biyahe ay mahaba at nakakapangamba. Ang bawat liko ng sasakyan ay nagdudulot ng takot sa puso ni Zafrina. Kung nasaan man sila dadalhin, alam niyang hindi ito maganda. Nang tumigil ang van, dinala sila sa isang lumang bodega. Amoy kalawang, alikabok, at lumang kahoy ang buong lugar. Ang tanging liwanag ay galing sa iilang butas sa bubong. Ito ang lugar na pinangyarihan ng aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Ang bodega kung saan nakita niya ang butones ni Rufino. At doon, nakita ni Zafrina ang utak sa likod ng lahat. Nakatayo si Rufino Corpus sa gitna ng bodega. Nakangiti ng may pagtatagumpay. Ang kanyang ngiti ay hindi kailanman naging kasuklam-suklam sa paningin ni Zafrina. Sa tabi niya, naroon ang 2 lalaking sumama sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkasuklam. Well, ang sabi ni Rufino, ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta ng demonyo. Nagtagpo rin tayo, Yaya Zaf. Akala ko, mawawala ka na sa eksena. Pero sadyang matigas talaga ang ulo mo. Hinila ng isa sa mga lalaki si Zafrina patayo. Pilit na inilalapit sa matandang lalaki. Pinoprotektahan pa rin ni Zafrina si Isandro sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit pilit siyang nagpakatatag. Ano ang kailangan nyo? Ang matapang na tanong ni Zafrina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng galit. Tumawa si Rufino, isang tunog na walang kaluluwa. Ang kailangan ko? Ang kailangan ko ay ang hindi na siya huminga. At ikaw ay wag nang makita pa kailanman. Tumingin siya kay Isandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Sayang, hindi ka namatay sa aksidente. Sayang at hindi ka namatay sa lagnat. Pero ngayon, dito na magtatapos ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Zafrina. Naaalala niya ang bahagi ng bodega na ito. Dito nakita ang butones ni Rufino. Ito ang pinangyarihan ng aksidente. Kaya ka pala nakatingin sa akin ng ganon, Rufino. Ang sabi ni Zafrina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaunawa. Ikaw ang gumawa ng lahat. Ikaw ang sumira sa preno ng sasakyan. Ikaw ang nagtangkang patayin si Isandro. Matatalino ka pala para sa isang basurera. Pagmamalaki ni Rufino. Oo, ako. Ako ang nagpaplano ng lahat. Ako ang nagpatumba sa magulang ng batang yan. Ako ang nagtangkang patayin siya noong sanggol pa lang at ako ang magtatapos ng buhay niya ngayon. Inilabas ni Rufino ang isang lighter at isang bote ng gasolina. Binuhos niya ang gasolina sa sahig, gumuhit ito ng isang linya patungo sa dingding na gawa sa kahoy at lumang karton. Rufino, huwag! Ang sigaw ni Zafrina. Makulong ka! Alam na ni Joaquin ang lahat. Hinahanap na niya tayo. Muling tumawa si Rufino. Akala mo ba maniniwala siya sa'yo? Isang abogadong pinagpipitagan sa isang basurerang magnanakaw? Huwag kang umasa, Yaya. Walang maniniwala sa'yo. At bago pa man niya malaman, wala na kayo. Nag-isip si Zafrina ng mabilis. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Hindi ka makakatakas, Rufino. Sigaw ni Zafrina, pilit na ginagaya ang boses ng isang abogado. Umaasa na magkaroon ng epekto. May witness ako. Nakita ka ng mga taong may suot ng uniform ng corpus sa meeting kanina. May hawak kang folder at may hawak ka pang telepono. Nakausap mo ang mga tao mo. Alam ng lahat na ikaw ang nagplano ng lahat. Hindi ka makakatakas. Sandaling natigilan si Rufino. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Alam niyang may mga empleyado ng corpus na naroroon sa meeting na yon. Ang pagbanggit ni Zafrina sa mga detalye
ay naghasik ng binhi ng pagdududa sa kanyang isip. Sinungaling! Sigaw ni Rufino. Pilit na nagpapakatatag. Pinagloloko mo lang ako. Bakit ako magsisinungaling? Hamon ni Zafrina. Kung mamatay ako dito, wala rin akong mapapala. Kung talagang wala kang kasalanan, bakit ka nag-aalala? Bakit hindi mo ipagpatuloy ang plano mo? Ang mga salita ni Zafrina ay tumama kay Rufino. Ang kanyang mga mata ay gumalagala sa paligid. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan ni Rufino, alam ni Zafrina na ito ang kanyang tanging pagkakataon. Tinulak niya si Isandro patungo sa isang malaking bakal na drum na nakatumba sa gilid. Buboy, laro tayo ng taguan. Doon ka magtago. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako ang kumukuha sa'yo. Agad na tumakbo si Isandro at pumasok sa loob ng drum. Ligtas ito roon. Hinarap ni Zafrina si Rufino. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagtatanggol. Hindi mo siya makukuha. Binaliwala ni Rufino ang sinabi ni Zafrina. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Muling sabi niya, sinindihan ng lighter. Ang maliit na apoy ay sumilaw sa dilim. Itinapon ni Rufino ang lighter sa gasolina. Sa isang iglap, isang malaking apoy ang bumulagta. Mabilis na gumapang ang apoy sa sahig. Nilalamon ang mga tuyong kahoy at karton. Ang bodega ay nagsimulang magliyab. Ang init ay mabilis na kumalat. Ang usok ay nagsimulang pumuno sa hangin, humihirap sa paghinga. Napakapit si Zafrina sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa naglalagablab na apoy na lumalaganap. Naramdaman niya ang init na dumadapo sa kanyang balat. Ang usok na sumusunog sa kanyang lalamunan. Mula sa malayo, naririnig ang isang mahinang tunog, isang sirena, papalapit. Ngunit ang apoy ay lumalaki na. Ang bodega ay tila isang malaking pugon na handa ng lamunin ang lahat ng nasa loob. Ang init ng apoy ay kumalat ng mabilis, nilalamon ang buong bodega. Sa gitna ng naglalagablab na dilim, nakita ni Zafrina ang pagdami ng usok na pumupuno sa bawat sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang hininga ay humihirap. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanging nasa isip niya ay si Isandro na nagtatago sa loob ng drum. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang mabuhay para sa bata. Mula sa labas, ang sasakyan ni Joaquin ay huminto sa tapat ng naglalagablab na bodega. Ang liwanag ng apoy ay tumatama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng matinding takot at galit. Nang makita niya ang mga apoy na sumasayaw sa ere, isang kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Si Zafrina at Isandro ay nasa loob. Joaquin? Huwag! Ang sigaw ng mga pulis na sumunod sa kanya. Masyadong delikado. Hindi ka pwedeng pumasok. Ngunit hindi niya pinansin ang mga babala. Ang mga mata ni Joaquin ay nakapako sa nagliliyab na gusali. Ang alaala ni Zafrina na nagbubulungan sa kanyang pagtulog, binabanggit ang pangalan ni Rufino, ay nagpatunay ng kanyang hinala. At ngayon, kinukumpirma ng apoy ang kanyang takot. Hinarap niya ang mga pulis. Ang pamangkin ko at ang babaeng nagligtas sa kanya ay nasa loob. Hindi ko sila pababayaan. Walang pag-aalinlangan, lumusot si Joaquin sa mga pulis. Tinakpan niya ang kanyang bibig at ilong ng kanyang panyo at sumugod patungo sa naglalagablab na pinto. Ang init ay dumadapo sa kanyang balat at ang usok ay sumusunog sa kanyang baga. Ngunit patuloy siya sa pagtakbo. Sa loob, narating ni Joaquin ang bodega. Ang mga pader ay natutupok na ng apoy. Ang mga gamit sa loob ay unti-unti nang nagiging abo. Pilit siyang tumatakbo, hinahanap si Zafrina. Zafrina! Isandro! Ang sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng apoy. Nakita niya ang malaking bakal na drum sa isang sulok. Naalala niya ang kwento ni Zafrina tungkol sa laro ng taguan. Sumugod siya patungo doon. Binuksan niya ang drum at doon, nakita niya si Isandro, nakakubli sa loob, umiiyak ng tahimik. Isandro!
Anak! Ang sabi ni Joaquin, niyakap ang bata ng mahigpit. Salamat sa Diyos! Ligtas ka! Ngunit wala si Zafrina. Mama! Mama Zaf! Ang nanginginig na bulong ni Isandro. Muling nilibot ni Joaquin ang kanyang paningin sa paligid. Ang usok ay lalong dumami at ang init ay lalong lumakas. Halos wala na siyang makita. At doon, malapit sa naglalagablab na pader, nakita niya si Zafrina, nakahandusay sa sahig, walang malay. Ang kanyang damit ay may mga sunog na bahagi at ang kanyang buhok ay puno ng abo. Walang pag-aalinlangan, nilapitan ni Joaquin si Zafrina. Binuhat niya ito sa kanyang mga bisig. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at takot. Dinala niya si Isandro sa labas at pagkatapos ay muling bumalik para kay Zafrina. Nang makalabas sila, ang mga bumbero ay abala sa pagpatay ng apoy. Ang mga pulis naman ay nagpapalingalinga, hinahanap si Rufino. Nakita nila si Rufino na pilit na tumatakbo sa likod ng bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit hindi ito nagtagal. Sa kanyang pagtakas, natapilok siya sa isang malaking tumpok ng mga bakal at nahulog mula sa isang mataas na hagdan. Narinig ang isang matinding pagtama habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa semento. Nang lapitan siya ng mga pulis, nakita nilang si Rufino ay halos hindi na makagalaw. Ang kanyang mga paa ay pilay. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa kasamaan, ngunit walang lakas. Sa ospital, sa isang pribadong silid, nakahiga si Zafrina sa kama. Ang kanyang ulo ay nababalutan ng benda at ang kanyang mga braso ay may benda rin. Ngunit sa kabila ng lahat, humihinga siya ng malalim at payapa. Sa tabi niya, nakaupo si Joaquin. Hindi ito umalis sa kanyang tabi simula nang dalhin siya rito. Nakita niya ang maliit na kamay ni Zafrina na ngayon ay walang lakas na nakapatong sa kama. Hinawakan niya ito ng marahan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang lahat ng sakit, takot at pagsisisi ay bumalik sa kanya. Naalala niya ang kanyang kapatid, ang ama ni Isandro, na namatay sa parehong bodega. Naalala niya ang kanyang sarili na puno ng galit at hinala sa babaeng ito. At ngayon, sa tabi niya, ang babaeng ito ang nagligtas sa kanyang pamangkin. Ang babaeng ito ang halos mamatay para sa isang batang hindi niya naman kadugo. Isang mainit na likido ang dumaloy sa pisngi ni Joaquin. Umiiyak siya. Ang isang matigas na abogado, isang lalaking tila gawa sa bakal, ay umiiyak sa tabi ng isang babaeng basurera. Umiiyak siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pag-asa at pagsisisi. Dahan-dahan, gumalaw ang mga daliri ni Zafrina. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit naaninag niya ang anyo ni Joaquin na nakahawak sa kanyang kamay. Buboy! Nasaan si Buboy? Ang nanginginig na bulong niya, ang kanyang lalamunan ay masakit. Ligtas siya! Ang sagot ni Joaquin, ang kanyang boses ay basag. Ligtas siya, Zafrina! Salamat sa'yo! Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Aurelio, ang may-ari ng Corpus Holdings, kasama si Isandro. Ang matandang lalaki ay may matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Pagkakita kay Zafrina, agad na tumakbo si Isandro. Mama Zaf! Niyakap ni Zafrina ang bata, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Si Don Aurelio ay lumapit sa kama. Tiningnan niya si Zafrina ng may paghanga at pasasalamat. Sa unang pagkakataon, ang isang corpus ay lumuhod sa harap ng isang Altiveros. Hinawakan ni Don Aurelio ang kamay ni Zafrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat anak, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat sa pagliligtas sa aking apo. Utang na loob namin ang buhay niya sa iyo. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkakamali namin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Zafrina. Ang matinding pasakit na kanyang dinanas ay unti-unting napalitan ng kapatawaran. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan,
Ang buong bansa ay nagising sa isang balita. Ang mukha ni Zafrina Altiveros, ang basurerang ina, ay nasa lahat ng pahayagan. Ang kanyang kwento ng kabayanihan ay umalingaw-ngaw sa telebisyon at radyo. Ngunit kasabay ng pagpupuri, dumating din ang mga paninira. Isang matalinong paraan upang makakuha ng yaman. Ang headline ng isang tabloid, ang basurera, nagpapanggap na bayani para sungkitin ang mana ng corpus. Kinawawa si Selena, inakit si Joaquin, ang gold digger, umakyat sa pedestal. Ang mga boses ng paghatol at inggit ay nagsimulang kumalat. Lumikha ng isang bagong laban para kay Zafrina. Hindi na ito laban para sa buhay, kundi laban para sa kanyang pangalan at dangal. Sa silid ni Zafrina sa ospital, habang pinagmamasdan niya ang mga headline, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng mamahaling damit at ang mukha ay puno ng matinding galit. Siya si Elena, ang ina ni Joaquin. Hindi nito pinansin si Joaquin o si Isandro. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Zafrina. Ikaw, ang matigas na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Akala mo ba matatakasan mo kami? Akala mo ba matatanggap ka namin sa pamilya? Never. You will never be one of us. At hinding-hindi ko hahayaan na ipagpatuloy mo ang pag-akit sa anak ko. Ang silid ng ospital ay naging isang larangan ng labanan. Ang mga salita ni Elena, ang ina ni Joaquin, ay tila mga panang may lason na tumatama sa dibdib ni Zafrina. Nakatayo si Elena sa tabi ng kama. Ang kanyang tingin ay puno ng puot. Hindi alintana ang presensya ni Joaquin at Isandro. Hindi ko matatanggap ang isang katulad mo sa pamilya namin. Ang matigas na sabi ni Elena. Wala kang lugar dito. Nagpapanggap ka lang na bayani para makuha ang pera ng mga corpus. Mga katulad mo, kayang gawin ang lahat para umakyat sa pedestal. Napakapit ng mahigpit si Isandro sa kamay ni Zafrina, nanginginig sa takot. Niyakap siya ni Zafrina, pilit na pinoprotektahan ng bata sa mga masasakit na salita. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi na para sa kanyang sarili, kundi para kay Isandro na nasasaksihan ang lahat. Mom, ang sabi ni Joaquin, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Enough! Zafrina saved Isandro's life, hindi siya humingi ng kapalit. Oh really, Joaquin? Ang mapanuyong ngiti ni Elena. At ikaw naman, tila'y nababalik na ang iyong paningin. Naakit ka na sa babaeng yan. Nagpapakatanga ka sa pag-ibig, tulad ng iyong ama. Hindi mo nakikita ang totoo. Ibibigay ko sa kanya ang anumang halaga. Basta't umalis siya. Ngayon din. Kinuha ni Elena ang kanyang pitaka at inilabas ang isang makapal na tumpok ng pera. Inihagis niya ito sa kama. Sa tabi ni Zafrina, ang mga papel na pera ay kumalat. Tila mga dahon na nahulog sa isang malakas na hangin. Ayan, ang sabi ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Sapat na yan para makapagsimula ka ulit. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Lalo na kay Joaquin at Isandro. Tiningnan ni Zafrina ang mga pera na nakakalat sa kama. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng sakit. Sa mga mata ni Elena, siya ay isang basura na kayang bilhin ng pera. Dahan-dahan itinulak ni Zafrina ang pera palayo. Ang kanyang mga daliri ay hindi man lang dumampi sa mga banknote. Hindi ko po kailangan ng pera niyo, ma'am. Ang matigas na sagot ni Zafrina, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi ko po binebenta ang pagmamahal ko sa anak ko. At hinding-hindi ko po ipagpapalit ang buhay ni Buboy sa anumang halaga ng salapi. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Zafrina! Ang sabi ni Joaquin, puno ng paghanga. Ngunit nagpatuloy si Zafrina. Naintindihan ko po na hindi niyo ako matatanggap. Hindi ko po kayo masisisi. Masyado po kaming malayo sa isa't isa.
Kung ang pag-alis ko po ang magbibigay ng kapayapaan sa pamilya nyo, aalis po ako. Inayos ni Zafrina ang kumot ni Isandro. Bumangon siya, bagamat may bahagyang kirot pa rin sa kanyang ulo. Hinarap niya si Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Sir Joaquin, ang sabi ni Zafrina, ang kanyang boses ay tila isang paalam. Maraming salamat po sa lahat, sa pagliligtas niyo sa amin, sa pagbibigay niyo ng tiwala. Pero siguro po, ito na ang oras na kailangan na naming umalis ni Buboy. Akmang hahakbang na sana siya patungo sa pinto nang kumilos si Isandro. Mabilis na bumaba ang bata mula sa kama, humabol kay Zafrina at mahigpit na niyakap ang kanyang binti. Mama, huwag kang aalis. Ang pagmamakaawa ni Isandro, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ayaw kong iwan mo ako, Mama. Niyakap ni Zafrina ang bata. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ang kanyang puso ay pinipiga. Hindi niya kayang iwan ang anak niya. Nakita ni Joaquin ang eksena. Ang pagdurusa ni Isandro, ang sakit sa mga mata ni Zafrina, at ang katigasan ng puso ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng desisyon. Isang desisyon na babago sa kanyang buhay. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Mom, ang sabi ni Joaquin, ang kanyang boses ay matigas. Kung hindi mo matatanggap si Zafrina, kung hindi mo matatanggap ang babaeng nagligtas sa buhay ng pamangkin ko, then you don't have to accept me either. Kung kailangan kong mamili sa pagitan ng pamilya Corpus at sa babaeng mahal ko at sa batang mahal ko, pipiliin ko silang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Joaquin, anong sinasabi mo? You're going to give up everything for them? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o titulo, Ma'am, ang sabi ni Joaquin. Ito ay nasusukat sa pagmamahal. At kung ang pamilya Corpus ay hindi kayang tanggapin ang pagmamahal na yan, then I don't want to be a part of it. Tinalikuran ni Joaquin ang kanyang ina. Lumapit siya kay Zafrina at Isandro. Yumuko siya at sa harap ng lahat, hinawakan niya ang kamay ni Zafrina. Zafrina, ang sabi ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Huwag kang aalis. Manatili ka sa akin. Manatili ka sa amin. Gusto kong buuin ang isang pamilya kasama ka. Kasama si Isandro. Hindi makapagsalita si Zafrina. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa bilis ng tibok. Hindi niya inaasahan ang ganitong pahayag. Pero, Sir Joaquin, ang nauutal niyang sabi. Joaquin, ang pagtutuwid niya, ang kanyang tingin ay puno ng init. Wala nang sir. Joaquin na lang. Ginulo ni Joaquin ang buhok ni Isandro. Gusto mo bang magkaroon ng Papa Zaf, Isandro? Ngumiti si Isandro. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Yes, Papa Zaf. Yumakap si Isandro sa binti ni Joaquin. Ang maliit na pamilya ay nabuo sa gitna ng silid na puno ng galit at pagtutol. Si Elena ay naiwan sa isang sulok, nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa sumunod na linggo, matapos makalabas si Zafrina sa ospital, hindi siya dinala ni Joaquin sa mansyon ng mga Corpus. Sa halip, isinama niya si Zafrina at Isandro sa Tondo. Hindi sa barong-barong, kundi sa isang maliit na bahay na inupahan niya malapit sa lumang tirahan ni Zafrina. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang upang bumisita sa lumang kaibigan. Nais ni Joaquin na kausapin ang pamilya ni Zafrina, ang mga taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya. Isang simpleng salos-salo ang inihanda ni Aling Pilar at Mang Jovito sa labas ng kanilang bahay. Ang amoy ng isda na pinirito at sinigang na manok ay kumalat sa buong kanto. Nakaupo si Joaquin sa isang lumang bangko, suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Kausap ang mga kapitbahay ni Zafrina. Si Zafrina ay nasa tabi niya, yakap-yakap si Isandro. Tiningnan ni Joaquin ang mga tao sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod.
ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Nakita niya ang isang pamilya na hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal, sa suporta, at sa simpleng pagdamay. Joaquin, ang sabi ni Zafrina, ang kanyang boses ay malambing. Gusto mo bang umuwi na? Hindi ka sanay dito. Umiling si Joaquin. Hinawakan niya ang kamay ni Zafrina. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga gasgas at peklat nito. Dito ako kabilang, Zaf, ang sabi ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang tahanan ko. Kayo ang pamilya ko. Nang gabing iyon, matapos ang salo-salo, inihatid ni Joaquin si Zafrina at Isandro sa kanilang bagong bahay. Pinatulog niya si Isandro. Nang lumabas siya ng kwarto, nakita niya si Zafrina na nakatayo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga bituin. Nilapitan siya ni Joaquin at niyakap mula sa likuran. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa balikat ni Zafrina. Naramdaman ang init ng kanyang katawan at ang amoy ng sampagita sa kanyang buhok. Masaya ka ba, Zaf? Ang bulong niya. Tumingala si Zafrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti. Sobra, Joaquin. Sobrang sobra. Dahan-dahan, itinago ni Zafrina ang kanyang muka sa dibdib ni Joaquin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanilang mga puso ay magkasabay na tumibok. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng ilaw ng poste, ang kanilang mga anino ay magkadikit. Ang ulan ay huminto na. Ang langit ay malinaw, at ang mga bituin ay kumikinang, tila nagbibigay ng pagpapala sa bagong simula. 2 taon ang lumipas, at ang buong tondo ay saksi sa isang hindi inaasahang himala. Ang dating tambakan na pinanggalingan ni Zafrina ay naging isang makulay na sentro ng pag-asa, ang Buboy's Home, isang tahanan para sa mga batang lansangan. Itinatag sa pondo mula sa Corpus Holdings at sa puso ng isang babaeng basurera. Sa isang masiglang umaga, abala si Zafrina sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin ng Buboy's Home. Ang kanyang tiyan ay malaki na, nagdadala ng isa pang bunga ng pag-ibig nila ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa kaligayahan at ang kanyang mga kamay na dating puno ng galos mula sa paghahanap ng basura ay ngayon ay puno ng lupa mula sa pagtatanim ng buhay. Nag-aaral din siya ngayon ng social work. Pilit na tinutupad ang kanyang pangarap na makatulong sa mga katulad niya. Lumapit si Isandro, ngayon ay 5 taong gulang na, malusog at puno ng sigla. Hawak niya ang isang drawing na may kulay-kulay na bahay at pamilya. Mami Zaf, tignan mo po, ang sabi ni Isandro. Ipinapakita ang kanyang obra. Tayong lahat yan, si Papa Joaquin, ikaw, ako, at ang baby sa tiyan mo. Niyakap ni Zafrina ang bata. Ang ganda, anak, ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mula sa malayo, dumating si Joaquin. Hindi na ito ang matigas na abogado ng Corpus Holdings. Bagamat abala pa rin ito sa trabaho, ang kanyang oras ay nakalaan sa kanyang pamilya. Bumaba siya sa sasakyan at lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Hinalikan niya sa noo si Zafrina at ginulo ang buhok ni Isandro. Kumain na ba ang mga paborito kong babae at lalaki? Tumawa si Zafrina. Nagluluto na si Aling Pilar ng paborito mong sinigang. Sa loob ng 2 taon, marami nang nangyari. Si Rufino Corpus ay patuloy na nabubulok sa kulungan. Ang kanyang pagtatangka na patayin si Isandro ay nabunyag sa buong mundo, kasama ang kanyang mga kasalanan sa nakaraan. Ang kanyang pagkahulog mula sa hagdan sa bodega ay nagdulot ng permanenteng pinsala at ngayon ay halos hindi na ito makakilos ng mag-isa. Ito ang kanyang sariling hustisya, isang buhay na puno naman ng pagdurusa at pagsisisi. Si Selena, matapos itaboy ni Joaquin ay nagpatuloy sa kanyang buhay ng karangyaan, ngunit ang kanyang kasamaan ay bumalik sa kanya. Ang kanyang kasal sa isang mayayamang negosyante ay nagtapos sa pagkabangkarote at ngayon ay nag-iisa na lamang ito. Ang kanyang ganda ay unti-unti nang nawawala. Si Elena,
Ang ina ni Joaquin ay sa simula ay hindi pa rin makatanggap kay Zafrina. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya ang sinseridad ng pagmamahal ni Zafrina at ang kaligayahan ni Joaquin. Unti-unti, bumaba ang mga pader sa puso niya. Ngayon, bagamat hindi pa rin sila madalas magkasama, may paggalang na sa pagitan nila. Ang kinahinatnan ng mga corpus ay patunay na ang yaman ay hindi garantiya ng kaligayahan at ang kasamaan ay laging may kapalit. Habang nakaupo sila sa hardin, pinapanood ang mga batang naglalaro sa ilalim ng araw. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Zafrina. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga peklat sa kamay ng babae. Naalala ko pa ang araw na yon, Zafrina. Ang sabi ni Joaquin, ang kanyang tingin ay puno ng alaala. Kung gaano ako naging bulag, kung paano kita hinusgahan, patawarin mo ako. Ngumiti si Zafrina. Matagal na kitang pinatawad, Joaquin. Ito ang isa sa mga aral na natutunan niya. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili, upang makalaya sa bigat ng galit at sakit. Masaya ka ba, Zaf? Ang tanong ni Joaquin. Sobra. Ang sagot ni Zafrina. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. May pamilya ako, may anak, at may mga batang nangangailangan na kaya kong tulungan. Wala na akong mahihiling pa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa dugo, sa kayamanan, o sa estado sa buhay. Ito ay nasusukat sa sakripisyo, sa pagpapatawad, at sa kakayahang buuin ang isang pamilya mula sa mga piraso ng nakaraan. Sa huling yakap ng inang walang dugo, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang pag-ibig ay laging mananaig,